Okay guys, so ito na, shifter side unahin natin since ito yung madali. Sana madali nga siya. Yan, ito. Baklasin muna natin yan, itong cover, ito, yan, shifter, alisin muna natin. Alright. Yan. So tanggal na. Punta naman tayo dun sa kabilang side para matanggal din natin yung ganito. Ito naman yung babaklasin natin. Alright, so ito yung ehe natin. Papalit natin dito. So ganito. Habang ganyan, habang tinutulak natin yan, papasok naman itong bago. Let's go! Pero bago yan, kailangan muna natin kalangan yun, itong gulong. Para pag natanggal to, di mahirap. Dapat yung sakto lang. So hanap muna tayo ng pangalang. Okay. Yan. So nakakuha na tayo ng pangalang. Kahoy. Yan. Dapat na yan. Yee! Let's go. Mukhang mas maabo dito eh. Wow! Go, 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 go! Go for the gold! Ipasok mo pa. Yun! Anak ng debaklo. Lahat pala, kanina pa tayo dito. Yan. Pasok na natin bagong ehe. Doon ko tinira sa brake pedal side. Yan. So, nakabit na natin yung ehe natin. So, next naman is ito, tanggalin na rin muna natin pala to. Tsaka yung magkabit. Kasi kakabit na natin ng bagong bracket. Ito, tanggalin na rin natin. Okay guys, so kakabit na natin yung bracket. So yung tornilyo na to kasama to dun sa footrest, stock footrest natin. So yung mahaba, yun yung ilalagay natin dito. Yan natin na. Na-fix na natin yung bracket. So ang gagawin natin, sabay nating ilalagay or hihigpitan to itong ehe. Dapat ito pantay dun sa kabila. So medyo tricky yan. Medyo tricky daw. So try natin. Lalagyan na natin muna to. Yan. Lalagyan natin yan magkabilang dulo or magkabilang side na flyball spacer para sa bearing ng mga shock. Yan. Yan natin kakabit. Tapos hihigpitan na natin parehas. Titignan natin kung ano ang nangyayari sa kanila. Let's go. Okay, so nilagay ko na yung spacer dito sa pagitan ng shifter bracket. Tapos ito, try natin siyang ilak. Tingnan natin ano mangyayari pag nahigpitan natin. Higpitan na rin natin to. Tapos kabit na natin tong shift. Itong arm shift pala, bumili ako nito sa kay JCP, kay Cloyd. Yan, para maging GP shift tayo. Testing lang natin. Yan guys, makikita nyo bidin, sobrang haba ng rod. So magbabawas tayo dyan na 1 inch siguro sa magkabilang side. So tapos na natin yung left side, yung shifter side. So dito makikita nyo GP shift, naka GP shift tayo dyan. Tapos sa rod naman ito, yung rod nya ito, nagtabas ako dito sa yung sa thread, medyo pinatabas sa dito ko, tas lang siya trial and error. So unti both side, equal lang yung tabas both side. Tas yan,
adjust hanggang makuha ko yung gusto kong pa, yung style ng pa. Yun na. Tapos doon naman tayo sa kabila. Ay, ito pala, bracket. Tsaka na natin lagay yung foot peg. Kabila muna tayo. Let's go. Papasin muna natin doon sa oil. Okay guys, so natanggalan natin yung side fairing para dito sa hydraulic switch na to. Yung socket kasi na to, ito yung gagamitin natin. Yan, ito gagamitin natin to kasi kakabit natin dun sa nabili nating RCB na hydraulic switch. Ito yung para mabalik ulit natin dito. Yan lang, so natanggal na agad natin. On to the next, let's go. Ayun, so bago tayo mag-wiring ng hydraulic switch, nag-bleed muna ako dito sa rear braking system natin. Tapos, hindi ko na na-video pero pwede kong gawin yan next time. Tapos, ayun, pinupunasan ko lang ng tubig na may sabon para yung mga naiwang brake fluid is hindi ma-damage, hindi siya maka-damage dun sa pintura ng mugs natin or ng kahit anong may paint kasi nakaka-damage yan. So, ayun, let's go. Okay, so kabit na muna natin yung bracket. Tapos yung try na muna natin kabit din to yung sa shifter. Arats. Yan, so ito kabit na natin yung shifter sa bracket natin. Yan, mga boss, kabit na natin dito sa pinakalikod. Walang plate dito. Tsamba na lang natin. Bukas mag-wiring naman. Okay mga sir, inabot na tayo kagabi ng gabi. So dito muna ulit tayo balik tayo dito sa left side, sa shifter side. Kabit na natin yung rider passenger foot peg natin. So dito bumili na lang ako ng nut na pang-lock dito sa dun sa kasama. May kasama kasi isang stock na may stock na bolt yun or screw or ganito hex nut. Tas pati lock, bumili na lang ako nitong lock. So dalawang lock yung binili ko. So ito washer, try ko kung kailangan pa or hindi. So tara, kabit na natin. Ibay naman siguro tayo bibiguin yung passenger foot. Ayun, rider passenger foot rest. Feeling ko okay na tayo sa side na to. Lipat naman tayo sa kabila, yung pinakamadugo. Let's go. Ito guys, so sa mga nagtataka kung paano natin i-mount to, nakaisip ako ng paraan. Dito ko i-mount sa pinakahuli. Kaya bumili ako ng ganito, M6 ata to. Tapos hinabaan ko na lang. Parang gagawin ko ganito. Dito ko na lang siya ipapasok dun sa sobra. Sabay lalagyan ko na lang siya ng nut dito sa likod. Yan, ayun o. Parang double nut siya. Yan. Bibili ako ng ganitong mas mahabang goma para abot siya, para umabot. Kasi tingnan nyo. Ayun o. Pag nakamount na siya, ito nga. Kita nyo dito, yung wire niya, ayun, yung hose niya, hindi siya abot dun sa, dito sa bibig nitong para sa GRT pump natin. So, X. Kaya ang gagawin ko, bibili ako ngayon ng mas mahabang ganito. So, bibili muna ako, tapos pakita ko sa inyo ulit. Okay. So, update. Nakabili na tayo ng hose. Medyo mahaba siya, tapos puputulan ko na lang. Okay guys, so ito na, yung final na tabas, tapos nilagyan ko na ng lock. Ayan, para mamaya hihigpitan na lang. Hihi!
Yan. So, yan na yung ano natin, GRT. Tapos, yan. Yan mo. Okay naman. I-brake naman. Ayan. Pero, hindi ko pa kasi nakakabit sa caliper tong ano, tong hose. So, inuna muna natin tong GRT. Yan. Sabay ito, yung hose nung papuntang brake tank. Kinabit ko na lang yung brake tank dito sa may bracket ng footrest ko. Yan. Footrest namin galing kay J-Pat. Makapal siya. Makapal. Tas medyo iba rin yung style niya. Yan. Dito ko kinabit sa pinakadulo. Tapos hinabahan ko yung bolt na to para dun papasok yung itong tank. Tapos may inalis ako dun sa tank na yan. Ito. Yan. Dito kasi yung nasa gitna niya, nakaganyan siya sa mismong tank, yung nasa stock. So, dito papasok yung tornilyo na maliit. Ang ginawa ko, inalis ko to, tapos pagka-alis ko, sakto, pasok yung nut. So, yun, inalis ko na lang to. Tapos, ang ginawa ko, hinabahan ko nga yung bolt. Yung bolt. Tapos, pinalamanan ko na lang siya ng washer, tapos may nut na pang-lock. Ayan, tignan nyo. Makikita nyo dito, ayan. Double nut yung ginawa ko. So, yung isa, para dun sa footrest tsaka sa bracket. Yan. Tapos, yung pangalawa naman, ito. Yan, ito. Yan yung para dito sa fluid natin. Alright. So, sana nakatulong yan. So, ang next pala muna natin is yung hydraulic switch natin. Yun yung ikakabit natin. Alright. Okay, so guys, i-install na natin yung hydraulic switch natin. So, ito siya. Ito yung from RCB. Tapos, pinutol ko na yung harap. Kasi, papalit natin dyan is itong sa stock. Ganyan dapat yan. So, ito yung sasalpak. Dito, ganyan. Okay. So, tanggal ko na itong isa. Ito naman yung sa stock naman yung tanggalin natin. Okay, so yun na, hydraulic switch, yung brake hydraulic switch natin, na-convert na natin RCB, tapos yung tip niya, ito, kinuha natin, galing to sa stock, tapos kinabit natin dito sa RCB na hydraulic switch. Alright, next is this one. Okay mga sir, so ang last part natin is itong, ikakabit na natin itong hose, Teflon hose dito. Yan po yun. Sa caliper natin, sa rear caliper. Next is bleeding. So, yung pagbi-bleed, mapapanood nyo siya dito. Bang! Okay guys, so ang ginawa ko kasi, ito pala, ito yung, dapat papakita ko lang sa inyo kung paano mag-bleed. Meron lang ako ditong syringe, tapos may hose, nakasya dito sa likod ng, yan o dyan, sa butas na yan, sa likod na caliper. Tapos, yung number 8 na open wrench, or yung bilog, yan, ready nyo na dyan. Tapos ito, in-empty ko na siya kanina. So, lalagyan ko na lang siya. Tapos sabay, pressure, right? Hihigupin natin yung pressure dito. Tara, try natin kung ano nangyari. Gagamitin ko pala fluid is ito na lang muna. DAT3 siya, DAT3. Na National Super. Open natin to. Sabay, dito. Tapos, makikita nyo, yung nandito sa tank natin, medyo paubos natin. Kasi nga, hinihigop. Hugutan muna natin. Tapos, salinan ulit natin kasi paubos na. Tapos, mapapansin nyo,
Itong brake natin, tingnan nyo. Ayan o, dumiin na. Dumiin na. Kanina ang ano yan mahina eh. Diba? So, try ulit natin. Balik tayo dito. So, luwagan ulit natin. Yan. Tapos, silahin natin. Ito, silahin lang natin ng konti. Yan. So, dapat ang lalabas dyan is wala nang bula-bula. Bula-bula pa. Oops. Pause. Lagyan muna natin. Lagyan muna ulit natin. Kaya nakakailang 170. Dapat ba isara ko na yung feeling ko magkakabula talaga kasi nakabukas. Try natin. Lalagyan ko ulit tapos isasara ko. Sinarado natin. Hindi ko alam kung tama. Okay na itong pagbibleed na. Ano? Yun. Konti na lang yung bula niya. Medyo sumasama-sama na lang. Medyo natin. Ayan, salinan. Ayan. Kita nyo nakataas yan. Medyo wala na siyang bula. Ilalak ko na to. Tapos re-refillan ko na to. So, okay na. So, ganun lang mag-bleed. Hindi ko lang kung tama. Comment na lang kayo kung may malibay sa pag-bleed natin. Basta makita nyo, ang maganda kasi may ganito. May ganito yung tubo para yung tube. Kahit wala nang suction, kahit wala nang ganito, basta may parang ganito lang kayo para makikita nyo yung kung may bula o wala. Pero kung parang constant na wala na siyang bula, yun, goods na yun, pwede na. So, yun lang. Salamat. Sana natuto kayo. Hey! Break yan, boy. Wish. Swing. Yun! Yun! Hydraulic. Hydraulic brake. Hindi ka. Ayan o. Ayan o. Ayan o. I think we're done. Okay na. Okay na yung brake natin. Brake system. Ito, install tayo ng S1 GRT. Tas ito na lang ang problema. Yung pipe natin. Wala tayong bracket dito para dito sa food plate kasi balak natin. Papa high mount pa natin to. Papa elbow natin to. Ganyan. Ooh. Alright. Okay guys, yan na yung ano natin. Finished product. Ito galing sa S2. Tas yung arm shift natin, kinuha ko na lang din yung sa S2. Kasi hindi ko makabit pag yung gamit galing sa Yamaha. Na naka-GB shift kasi hindi ko makabit to. Umaharang na, umatama na tong thread na to dito sa dito. So S2 na yung ginamit natin na cover tsaka yung arm shift. Yan. Yan. Ito powder coated. Dito bracket kay J-Bat. Ito naman rider footrest. Yan yung sa ano natin sa left side. Tsaka dito sa build na to, di ko na alam yung mga tornilyo, sobra-sobra. Kung ano na lang pinagagamit na. Pero, kabit naman. Okay, so ito na yung sa right side natin, which is yung brake side. So, ito, yan, medyo malaki. Medyo dito na-adjust. Dito, wala na akong spacer na nilagay. Sa kabila, meron. Ayun, ito, ayun, medyo malaki. Pero hindi naman tumatama, yan, nagbe-brake. Malaki pa ang space. Yan, bracket, RCB shifter, S1, tapos titanium titanium GRT, S1 to ako, S1. Tapos naka hydraulic switch na tayo sa binlag natin din kanina. Tapos naka hose tayo, ayan, RCB hose, titanium. So 480mm to, or 450mm ata. 450 ata. Pagkakalam ko 450. Tapos ano ba? Yan.
bracket ng footrest natin is yung pang Rider FI. Pinulinturahan ko lang, spray painted. Tapos ang ating telang pipe bracket. Pahiman to natin yun. Tapos okay naman yung ano niya, yung pag na-bleed ko na siya ng ayos. Tapos gumagana na rin yung brake switch, brake light switch niya. Apa. Tapos mapapansin nyo dito ang ating tank. Yan, kita pa rin, di ba? Angas. Ginawa natin dyan, kumuha lang tayo ng nagpalit tayo ng hose, medyo hinabaan natin, tapos dito natin tinudaan. Kung makikita nyo, ito na yung hose nyo. Dito, yan. Dito ko lang pinadaan sa likod. Tapos, nilagyan ko ng secure dyan. Yung, sa mga hose to, pang garden hose yan. Yung lock na yan, yung kabilang side. Tapos, kaya dito ko na lang siya minount sa sa bolt na to. Sa may bracket sa foot peg dito. Itong tornilyo na to, or bolt na to, mahaba yung kinuha ko. Tapos nilock ko muna siya dito. Unang lock dito para dito sa bracket. Tapos tsaka ko pinasok to, yung stock na tank. Makikita nyo ito yung ano nyo. Ayan o. Nakita tayo dito. Sa vlog naman pinakita ko na rin kanina. So recap lang. Ayan. Pinasok ko siya. Tapos pinalaman ko. Tapos nilagyan ko ulit ng nut. Yan. Ayun. Easy tank holder. At least accessible ko. Una kasi dapat dito ko ilalagay para tago. Kaso mahihirapan akong buksan. Dito ko na ilagay para kita rin. Mas. Let's go. Tapos yun lang. So tingnan nyo ang montage natin. Let's go. Tsaka nakasama ako.